Hi guys, a day in my life na isang content creator na nagngangalang Christine Castro na 11 gulang nagva-vlog para sa aking mini vlog. Nagva-vlog ako para may maitutulong ako sa aking pamilya. Hi guys. Hi guys, tumitingin ako ng TV ngayon guys kasi wala akong may magawa. Hapon na ngayon. Kaya guys, nagtitingin ako ng wow, fairy tale kasi ang ganda guys. Nag-posing pa dyan yung above you guys. Ay wow, parang maganda. Char. Paus pala ko ngayon guys kasi may nag-ano sa aking lamunan may nagbara. Pa-chill-chill lang dyan. Pa-chill-chill lang. Nasabihan ko sa'yo ng labis. Pero hindi ako nalabig sa'yo. Bakit mo ginagawa to? Itinuli kitang kaibigan. Kaibigan? Kaibigan lang kita para sa magkalayunan. Gabri, sigurado na alala mo pa rin yung demonyo mo, di ba? Ang demonyo yun? Bakit? Ako nagdagdag ng demonyo to sa ipininta mo. Tapusin mo sila. Kung hindi ka nakabala sa pagtatago, hindi sana magtatagumpay ang plano mo ng mabilis. Parang uulan pala dito sa amin guys. Dumidilim yung kalangitan. Huwag ka lang tumayo dyan. May nagtamang panahon para ipaghiganti ang Alas 3 na pala ng hapon guys. Tapos dito ako sa TV nanonood. hanggang humarap at labanan si Lilia. Ga-wifi. Gamit ang kanyang mga kakayahan, si Aubrey ay patuloy na nagpinta at lumikha ng makbo ng mahiwagang mga nilalang upang kontrolin ang kapangyarihan ni Lilia. Ngunit kahit nasa pagsisikap niya, hindi ito sapat para pigilan si Lilia at madaling sinunog ang lahat. Kapag ganito na hindi matatalo si Lilia sa itong mundo, itinulak ni Sebastian si Lilia sa mundo sa loob ng pinta upang tulungan si Aubrey. Sa estado ito, malayang nakalakha si Aubrey ng iba't ibang mga albas at mabisa para labanan si Lilia. Inayos ko pa dyan kasi parang ulan na guys. Inayos ko yung bintana tsaka yung guys, yung cortina. Sa lakas ni Aubrey, nagbitawan ng kadena mula sa naglalawan. Naglagay-lagay pa dyan ng bangs yung i-above nyo guys. Tapos yan, nagpa siya si Aubrey na iligtas ang buhay ni Lilia. Yun guys, parang kung tanga dyan. Nalarawan mo lumilipad at hindi makakataas. Sa ilalim ng pamumuno ni Rina Aubrey, ang kakayahan ay naibalik at naging mas mahula kaysa dati. Kamahalan, delikado ko ako ng gusto ni Rina. Ito! Dahil sa regalo ni Sebastian, muling nakasama ni Aubrey ang kanyang mga magulang. Sa mga panaginip at namin sa larawan, niyakap ni Aubrey ang kanyang mga magulang. Nag-practice pa ako na isasabi ko dito sa vlog ko guys. Nag-practice pa ako kung ano isasabi ko. Gaya ng pusa, daanan ng mga kakaibang lahi ng mga pusa. Ang mga pusa ito hindi katulad ng anumang ordinaryong pusa na kilala ng lahat. Sa ilalim ng pamumuno ng ng pusa, ang kaharian nito ay umulan sa kasaganahan.
mataas. Nagsayaw-sayaw pa dyan yung above nyo guys, parang tanga dyan. Wow! Inay, gusto ko din pupunta sa piging ng pusa. Siyempre, mahal kong ka. Basta mabait ka at mahilig ka sa mga hayop. Balang araw ay dadalhin kita para bisitahin ng bahalian ng pusa. Ngunit ang kaharian ng pusa at ang pagmamahal ni Catherine sa mga hayop ay nawala kasabay ng pagpanaw ng kanyang ina. Lahat ng ito ay dahil sa mga pusa na ito. Nagkalis sa kamay ng Dayna ay naging tahimik na kaya. Mga pusa? Ha? Hindi ka sila magpapatawan. Kaya ang batas na nagbabawal sa mga pusa ay pinagtibay. Anumang pusa na matatagpuan sa kabisera ay agad na huhulihin at sisirain. Habang tumatanda si Sa Catherine, TV. lalo siyang nagiging malamig. At mas mahigpit na ipinatupad ang batas kaysa dati. At isang araw, isang pangyayari ang naganap na magpapabago ng buhay ng prinsesa magpakailanman. Nagpansin na naman ka. Ako, isa akong mensahero mula sa kaharian ng pusa. Narito ako para ibalik ka at harapin ang justisya. Hindi! Mga bantay! Nasa mga bantay ko! Pigilan na ang kalabangan ko! Nag-asawa pa kayo sa papa mo, Mahal kong buhay ng prinsesa. Naisip mo ba kung anong sitwasyon mo ngayon? Exercise na. Bagamat hindi niya lubos na naunawaan ang nangyayari, nanguna ang kutob ni Catherine. Nagtutulak sa kanya na gawin ang anumang kailangan para makatakas mula sa kakaibang pusang loob. Naayos ko dyan ang buhok ko guys kasi may pupunta doon dito mamayang bisita, sabi ng lola ko guys. Mabilis na inilabas Kasi nandito yung santo sa amin. na pinahilot kay Catherine. Kasi naayos ko yung buhok ko guys. Maging mabuti ka. Ngayon, dadalhin kita sa paglilinis. Anong nangyayari sa'yo? Sino to? Ikaw na babaliw! Ang totoo'y maayos ako? Panagibo? Tangan ka! Anong uri ng masamang galuwa ang pinahin mo sa akin? Bakit ako naging pusa? Lumayo ka sa akin! Huwag ka lalapit! Sa nakikita ni Catherine sa kanyang harapan, nanginig siya sa takot. Parang kinalagkan siya ng kawawang pusang kabalyerong yun sa mismong istorya na kinento sa kanya ng kanyang ina. Aba, sige. Saan patungo mo din ang pusang to? Gusto mo bang magsaya kasama ko? Ha? Lumayo ka sa akin, maduming pusa! Nako, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ako? Ano ka man, mas mabuti na magsimula ko sa mga ugali na yan. Huwag mo isipin na makakatakas ka sa anumang bagay dahil lang sa hindi pinaparusahan ng kaharian na ito ang mga kalyado. Narinig ko yun! Kung ngayon, walang parusa sa mga kakampi. Ibig sabihin, kung pusa ako ngayon, walang silbi ang paghuli sa akin, di ba? Huwag kang masyadong magsaya. Dadalhin kita sa buwan ng pagkabuhay. Baka ibalin ito ang pagiging tao mo. Siyempre kailangan. Sa tingin mo gusto kong manatili sa nakakatakot na, hindi na bali, katawan? Kaya guys, mag-subscribe na kayo sa ko guys, YouTube account. Siyempre, yun ay paglabas lang. Sa kaibuturan niya, patuloy niya binabalak na lukuhin ang kabalyerong pusa dahil sa pagiging bastos nito. Natakot ka, di ba? Nagpicture pa dyan yung abab guys kasi kit ka dyan, charot. Samantala ni Catherine sa kilalang kahinaan ng mga pusa. Tumigil ka na! Kung mag-aaksay lang tayo ng oras. Mukhang marami kang alam tungkol sa pusa, di ba? Siyempre, ganito ko sa kauri mo, kaya kailangan kitang pag-aralan ng maigi. Pansamantala lumito ang lahat nang nakakita sila ng grupo ng mga puting na balisa. Kahit na si Johnny ay bilang isang kabalyero, siya ay naguguluhan at hindi sigurado sa isang hindi inaasahang pangyayari. Kailangan natin silang bigyan ng paunang lunas. Johnny, pwede mo ba akong ihanap ng tubig at dahon ng nil? Guys, Kailangan ko maisok kami ng nagpicture pa ko dyan. Ang kulitan na nila yun. Dalawa sa dati niyang nakakasakit na salita tungkol sa pagkamuli sa mga pusa, natigilan si Johnny habang pinapanood si Catherine na desperadong lumalaban para iligtas ang buhay ng mga kuting sa kamay ng kamatayan. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, tuluyang gumaling ang mga kuting at sabik na nagpasalamat kay Catherine. Huwag mong sabihin pinag-aralan mo kung paano magligtas ng pusa dahil galit ka sa kanila. Siguro hindi naman ako ganun kagaling
magalit sa kanila. Ang prinsesa at ang kabalyero sa wakas ay nilinaw ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Napagtanto na si Catherine ay hindi kailanman naging walang puso at utos na patay ng sigawan. Tinawag ako ng lola ko guys kasi may pumasok dito ng malaking pusa. Nako, nagilas ang kamay ko. Ang hindi inaasahan ni Sarah ay pagkatapos niya doon ng kanyang masamang gawain, malapit na niya harapin ang sarili niyang parusa. Sa sandaling Yun sa kabila guys. sumikat mula sa ilalim ng ibon. Isang ligaw na espiritu ng pusa ang lumitaw. Karga-karga si Catherine sa mga kapatid. Sumusup ako dyan ng may kamay ko parang bata pa talaga ako dyan. Bye guys, dyan yan lang muna ang vlog ko ngayon. Bye bye guys, see you to next. Bye bye.